Ako po si Christine Ventura at aking ipapaliwanag ang kahulugan ng thesis na ito. Ang ako ay biyayang tinatanggap ko, sabay isinasakatuparan. Natatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Di ko matatagpuan sa aking sarili, ang aking bukasyon, ang aking kaligayahan. Hindi nagiging ako kapag wala akong inaako. Bagkus, hindi makukuha sa paggaya ang aking katuparan o hindi ito maaaring itakda ng iba. Nakabatay ito sa malalim na pakikipag-ugnay sa aking sarili, sa aking karanasan, at sa aking mga ugnayan. Kaakibat ang aking walang hanggang paghahanay at pagpili sa kung ano ang mahalaga para sa akin at sa mahalaga sa akin. Hindi ito isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Ang isang malalim na pagmumuni-muni sa pagkakakilanlan, karera, at kaligayahan ay inilalarawan sa pahayag na ito. Ipinapakita nito na ang tunay na kasiyahan ay nagmula sa pagpapahalaga at pagyakap sa ating pagkatao sa halip na sa paglabas ng tagumpay o pagkopya sa iba. Ang ating propesyon ay isang regalo na hindi lamang tinatanggap, kundi pinapahalagahan din. Dapat tayong magkaroon ng isang malakas na koneksyon sa ating sarili, sa ating mga karelasyon, at sa ating mga karanasan upang matuklasan ang tunay na layunin. Ang buhay ay isang patuloy na proseso sa paggawa ng mga desisyon at pagtuklas ng layunin. Ito ay isang maliko at hindi tuwid na linya lamang. Ang ating bokasyon ay hindi maaaring itakda ng iba. Sa halip, ito ay nakabatay sa mga pagpapahalaga at pagpili na ginagawa natin para sa ating sarili. Nakikita natin na ang ating aktwal na layunin at kaligayahan sa pamamagitan ng pagpili kung ano ang mahalaga sa atin at kung sino saan dapat pagkatiwalaan at bigyang halaga. Ang aking landas ay mahuhubog sa pamamagitan ng pagiging tunay, pagkilala sa aking mga espesyal na talento, pagtanggap sa akin ng mga kapintasan. Araw-araw gumagawa ako ng maliliit na pagsisikap para matupad ang aking bokasyon bilang karagdagan sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Ang mga bagay na may tunay na kahalagahan sa aking buhay, ang mga bagay na mahalaga sa aking puso at ang mga taong mahalaga sa akin ay siyang nagpapasya sa akin. Hindi kung ang iniisip ng ibang tao sa akin. Napagtanto ko rin na kung patuloy akong naghahanap ng katuparan sa pagkopya o paghahangad ng mga layunin ng iba, hinding-hindi ako magiging tunay na masaya. Ang aking buhay ay gagabayan ng mga desisyon na gagawin ko. At ito ay isang patuloy na proseso na nasasangkot ng pagtuloy na pagsisiyasat sa aking sarili at pagtugis ng perpektong kurso. Sa huli, ang tunay na kasiyahan ay nagmula sa patuloy na pagtanggap sa kung sino ako, sa ating mga kahinaan at sa ating mga koneksyon sa iba kaysa sa pagsisikap ay magiging perpekto. Paano ko nga ba ito makokonekta sa aking sarili? Maikokonekta ko ang thesis sa aking sarili dahil ako mismo ay nasa proseso ng pag-aako sa aking pagkatao, sa aking landas. Tulad ng sinasabi ng pahayag na ako ay hindi lamang basta ibinibigay. Isa itong biyayang kailangan kong tanggapin at isabuhay araw-araw. Sa buhay ko ay may mga sandaling sinusubok kong tuklasin kung ano talaga ang mahalaga sa akin. Ano ang nais kong tahakin at paano ako maging tapat sa sarili ko sa gitna ng mga inaasahan ng aking pamilya, ng lipunan o kahit ng sarili kong takot. Dito ko nakikita na hindi sapat ang kumopya ng landas ng iba o
sumunod lamang sa kung ano ang sabi nila. Kailangang magaling sa aking mismo ang aking mga desisyon. Kapag sinusubukan kong unawain ang aking sarili kong lakas, limitasyon at mga pangarap, doon ko nakikita ang aking natatanging pagmemeron, na ako lamang ang maaaring maging ganitong bersyon ng ako. Sa pagharap ko sa mga pagpipilian sa buhay, kung anong kurso ang aking pipiliin, anong uri ng tao ang nais kong maging, paano ko pangangalagaan ang mga relasyon sa aking paligid, nararamdaman ko ang sinasabi ng thesis na ang aking buhay ay hindi tuwid na linya. May mga pagkakamali, may mga pagkakaligaw, may pagbabago ng isip, ngunit bahagi iyon ng aking pag-aako sa aking sarili. Sa tuwing pumipili akong batay sa kung ano ang tunay na mahalaga sa akin, kahit mahirap o hindi sigurado, mas nararamdaman kong mas nagiging totoo ako at mas lumalapit sa aking sariling bukasyon at kaligayahan. Sa ganitong paraan, ang thesis ay nagiging personal na gabay. Paalala na ang pagiging ako ay isang proseso, isang biyaya, at isang responsibilidad na ako lamang ang maaaring pwedeng makaranas. Sa mga sandaling nahihirapan ako sa pag-aaral, sa pamilya, emosyon, o sa pang-araw-araw na hamon, mas lalo kong nararamdaman ang ako ay hindi basta bagay na ibinibigay lang, kundi isang biyayang kailangan kong akuin at pagtrabahuhan. Ang mga pagsubok ang nagtutulak sa akin na kilalanin ang aking sarili ng mas malalim. Ano ang kakayahan ko? Ano ang kahinaan ko? Ano ang kaya kong ipaglaban? At sino ang mga taong nagbibigay sa akin ng lakas? At sa gitna ng hirap, napipilitan akong pumili. Magpapatuloy pa ba ako o susuko na lang? Hahanapin ko ba ang ibang paraan? Sa bawat pagpiling ito, kahit mahirap, unti-unti kong binubuo ang aking pagkatao. Kapag nahihirapan ako sa buhay, mas nagiging malinaw sa akin na hindi ko makukuha ang aking katuparan sa paggaya sa iba. Dahil hindi nila alam ang bigat ng aking dinadala at hindi nila mararanasan ang mga pinagdadaanan ko. Ako lamang ang tunay na nakakaalam kung paano kumikilos ang puso at isip ko. Kaya ako rin ang dapat humubog sa direksyon ng aking buhay. Ang hirap mismo ang nagtuturo sa aking magpasya kung ano ang tunay na mahalaga. Alin ang kailangang bitawan, sino ang dapat pahalagahan, at ano ang pangarap ang sulit na ipaglaban. Sa katunayan, hindi tuwid ang buhay. Madalas itong magulo, masakit, at puno ng kabiguan. Pero gaya ng sinasabi sa pahayag, ang proseso ng pag-ako sa sarili ang nagiging gabay ko. Kapag pinipili kong bumangon, kahit pagod na, magpatuloy kahit walang kasiguraduhan, maging totoo kahit mas madali sanang magpanggap, doon nagiging mas buo ang aking pagkatao. Ako, sa gitna ng hirap, natuklasan ko na ang buhay ay hindi tungkol sa perpektong landas, kundi sa matapang at tapat na pag-aako sa sarili at sa landas na pinipili ko araw-araw. Bilang biyayang tinanggap ko ang aking pagkatao, kasama sa biyayang ito ang aking pinagmulan. Ang mga taong unang nagpakita sa akin kung paano magmahal, magsikap,
at lumaban sa hirap ng buhay. Ngunit habang lumalaki ako, natututunan kong hindi sapat na umasa lamang sa kanilang inaasahan at sa landas na nais nilang tahakin ko. Kailangan kong akuin ang sarili kong pagmemeron at pumili ng direksyon na tapat sa kung sino talaga ako. Dito pumapasok ang sinasabing ng thesis o pahayag na ako lamang ang maaaring maging ako at hindi maaaring itakda ng iba, kahit ng mga magulang na nagpapahalaga din sa aking buhay. Sa hirap ng buhay, sila ang unang nagpakita sa akin ng halimbawa ng pag-aako ng sarili, ang kanilang sakripisyo, pagod, at mga desiksyong ginawa nila araw-araw upang matustusan ang aming pangangailangan. Ngunit habang pinagmamasdan ko sila, unti-unti kong nauunawaan na hindi kakailanman kokopyahin ang kanilang buhay para maging mabuti o matagumpay. Kailangan ko na ako mismo ang mangkilala ng kung paano naging totoo ang kanilang mga pagpili at hanapin ang sariling paraan para isabuhay ang katotohanan iyon. Sa ganitong paraan, natututunan kong igalang sila habang iginagalang ko rin ang aking bukasyon. Sa aking mga ugnayan sa sarili o ugnayan ko sa kanila, natututunan ko ang isa pang pahalaga punto ng pahayag na ito. Ng aking pagmemeron ay hinuhubog ng mga taong mahalaga sa akin. Ngunit ako pa rin ang may huling pasya o kung ano ang magiging direksyon ng aking buhay. Kapag nagpapasya ako sa pag-aaral, sa pangarap, o sa kung paano ko haharapin ang mga pagsubok. Lagi kong iniisip kung ano ang makakabuti para sa akin at para sa kanila. Hindi dahil sinusugod ko ang bawat nais nila, kundi dahil bahagi sila ng mga mahahalaga sa akin. Sa huli, ay ang mga magulang ang nakakakita ng balanse ng buhay. Sila ang aking pundasyon. Ngunit ako ang nagtatayo sa sarili kong buhay. Ang kanilang pagmamahal at sakripisyo na naggabay sa akin, ngunit sa pag-aako ko sa aking sarili, pagkatao ang magdadala sa akin sa tunay kong bukasyon at kaligayahan. Sa ganitong paraan, ang pahayag na ito ay hindi lamang ideya. Isa itong refleksyon ng aking karanasan sa aking pamilya at sa patuloy kong paghubog ng aking pagkatao. Maraming salamat sa pakikinig.